Jesus, the true vine. Ang Panginoong Jesus, ang sabi dun sa Revelation 19:11, Jesus is faithful and true. Siya daw ay tapat at totoo. Si Jesus ang tunay na puno ng ubas, siya daw ay tapat at totoo. So kailangan kung ikaw ay sanga na nakadikit sa puno, ikaw ay tapat din at totoo. Pero marami ang sinungaling. Kanino ka nakakabit? Sa puno nga ba ng ubas? Amen? Ang sabi, tapat at totoo. Ibig sabihin, ang sasabihin mo ay laging totoo. Kaya pa mapapansin po ninyo, kapag nagsalita ang Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Laging totoo, dahil sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan. So walang kasinungalingan sa Kanya. Amen? Kaya makikita nyo ang tunay na nakadikit sa puno ng ubas. Makikita sa bunga. Ang bunga, meaning yung lumalabas sa bibig. Ano ba lumalabas sa bibig niyan? Totoo ba? Tapat ba? O puro kasinungalingan? Ikaw ba'y ubas? Kapag kaya ikaw ay piniga, katas ba ng ubas ang lalabas sa iyo? O katas ng kalamansi? Nasaksakan ng asim. Amen? Kaya sabi ng Diyos, huwag agad kayong maniniwala. Test the spirit first. Check the fruits. Tingnan mo kung totoong ubas ang nakakabit sa sanga na yan. Dahil marami ang magkukunwari. No? Kaya, kailangan ang puno ay tapat at totoo. Tayong mga sanga, tapat din at totoo, lagi ang sinasabi. Kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay man of God and woman of God, the man of God should be reliable, trustworthy, faithful, and never quit. Sabi mo nga sa katabi mo, never quit. Never quit. Amen? Dahil ang puno po ng ubas, ang sabi, very strong. Sabi niya, kasi pagka kayo nakakabit sa akin, mamumunga kayo ng sagana. At ang sabi niya, kapag hindi kayo nakadikit sa akin, wala kayong magagawa. Pag sinabing wala, zero. Kaya, yung encourage ng Diyos sobra, manatili kayo sa akin. Sa akin lang kayo magkakaroon ng bunga. Amen? At ang sabi, ang hindi nananatili sa akin, ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. Makikita nyo minsan ang puno, buhay na buhay. Meron diyang nabaling sanga. At yung nabaling sanga na yon hindi na berde. Kulay brown na. Dahil tuyo na. Bakit natuyo? Hindi na natili sa puno. Dahil sa puno, andun po yung ugat, doon po kumukuha ng pagkain na nagbibigay doon sa sanga. Kaya kung sinasabi ng Panginoong Yesus, ako ang puno, kayo ang sanga. Kailangan kung patuloy niyong gustong mabuhay, manatili kayo sa akin. Amen? Dahil pag hindi kayo nanatili, ang sabi niya, wala kayong magagawa. Ang sabi rito, Jesus is faithful. Pag sinabing walang magagawa, wala. Kaya mapapagod ka lang. Ang sabi, wala. So, hindi ka pwede palang mabuhay nang wala sa puno. So, ang Panginoon Diyos, alam niyo ba, napakagaling niya. Bakit? Dahil tayo ay nasa earth, nasa physical world, gumagamit siya ng mga physical things para madali nating maunawaan yung kanyang sinasabi. Para maunawaan natin kung gaano siya kahalaga sa atin. Na siya'y puno, tayo ang sanga, na kung ikaw ay hihiwalay sa kanya, kawawa ka, itatapong ka raw, matutuyo, at the end, susunugin ka, saan? Sa impyerno. Amen? So, kailangan po nating manatili sa Panginoon. Bakit kaya ini-encourage tayo ng Diyos na manatili sa Kanya?
Alam niyo po ba na sinabi ito doon sa Genesis 3:15? Di ba ang sabi kay Satanas? Ang seed of a woman ang dudurog sa'yo. Amen? Sinabi yan doon sa Genesis pa lang. At sino po yung seed of a woman? And that's Jesus Christ. Kaya ang sabi, si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Kaya sabi ni Jesus, pag kayo humiwalay sa akin, ako yung dudurog kay Satanas. At dinurog ko na yan nung siya'y namatay sa krus. Kaya pag tayo humiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. At alam din po natin na 1/3 ng total ng angels ay nagrebelde sa Panginoon. Amen? So, bakit kaya napakahalaga na tayo manatili sa Kanya? Nawa, makuha natin ang kapahayagan na ito ng Diyos. Ang sabi sa Galatia 3:29, at kung kayo ay kay Kristo, ang puno ng ubas, tayo daw ay lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Paano napasok si Abraham dito? Dahil ang sabi po dun sa Genesis 22:17, ang sabi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita Abraham, ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Napakahalaga pala na ikaw ay maging lahi ni Abraham. At para ka maging lahi ni Abraham, kailangan ikaw ay nakaugnay kay Kristo. Kaya ang sabi, kung ikaw ay kay Kristo, lahi ka ni Abraham. Dahil kay Abraham, si Abraham ang tumanggap ng pangako. Yung seed of Abraham, ang dudurog sa kaaway. Sino ito? Kaya kung papansinin po ninyo sa English, napakaganda eh. Sabi ni Father Abraham, babasahin ko po ng maayos para po makuha natin ng eksakto. Ang sabi rito, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed, as the stars of the heaven. Ano po ba ang tawag doon sa mga fallen angel? Sa mga angels? They are stars. Kaya sabi ng Panginoon kay Abraham, I will multiply thy seed as the stars of heaven, and as the sand which is upon the seashore. And thy seed shall possess the gates of his enemies. Ito palang mga seed ni Abraham ang siyang sasakop doon sa mga kaaway. Sino raw pong seed? Seed of Abraham. Patay na si Abraham, matagal na. Kaya alam nyo bang napakahalaga na tayo nananatili kay Kristo? Dahil kay Kristo, napaugnay po tayo sa mga ina po ni Abraham. At ang sabi, ang lahi mo, Abraham, ang dudurog. Ang magpopossess ng gates of the enemies. Parang hindi tayo nagkakaintindihan. Holy Spirit, help us, Lord. No? Ulit. Hindi po ako papayag na hindi niyo po ito makuha. Ang sabi uli ng Panginoon sa Genesis 22:17, magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat ang mga inapo mo, Abraham. At ito yung dudurog sa mga demonyong naririto. So pinili po tayo ng Diyos para maging katapat ng mga demonyo na nagrebelde sa Panginoon Diyos. Kaya sabi dun sa awit 8:4-5, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagahan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Tayo po ito eh. Kaya sabi ni David, sino ba kami para bigyan mo ng halaga na ganito? Bakit mo kami nilikha ng mas mababa ng kaunti sa iyo, Panginoon? Meron tayong assignment. Merong plano ang Diyos. Amen. Tayo ang panapat
doon sa mga nagrebelding stars, doon sa langit. Malapit lang maintindihan. No? Malapit na. Lumalakas na yung amen. Dahil pag hindi nyo po ito naintindihan, hindi po kayo mananatili kay Kristo. Na kay Kristo po yung susi. Para magtagumpay po tayo sa mga problema. Sino nagbibigay ng problema? Mga demonyo na nagkalat dito. At ang sabi, ang magtatagumpay lang, yung mga seed of Abraham. At yung mga seed of Abraham, yung mga nakipag-isa kay Kristo. Hallelujah! Kaya ganun katindi. Ang encourage ng Diyos, manatili kayo sa akin. Ako yung tunay na puno ng ubas. Wala kayong magagawa kay Satanas pag hindi kayo nanatili sa akin. That's it! Amen! Kaya yung iba, hindi na nananatili. Ano nangyayari? Pupunta, mananatili, tapos, kita nyo no, minsan nakakabit, minsan tanggal. Kakabit uli, pupunta uli dito, tanggal ulit. So, pag ganyan-ganyan. So, kapag ikaw ay sanga na kakabit, aalis, kakabit sa puno, sisip-sip ng konti, aalis uli, matutuyo ka. Ang sabi ng Diyos, ang mamumunga lang ng sagana ay yung nanatiling nakakabit sa puno. Amen! Mamumunga ka ng tiyak ng sagana, ang sabi ng Diyos. He is faithful and true. Kaya, ang Diyos sobrang pakiusap, manatili kayo sa akin. Manatili kayo sa akin. Ako lang ang kinatatakutan ng mga demonyong yan. Amen? Purihin ang Diyos. No? Kaya sabi dun sa Matthew 16:18, ang sabi niya kay Pedro, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So hindi sila magtatagumpay sa atin. At sino ang magtatayo? Si Jesus Christ. Sino tumanggap ng pangako? Si Abraham. Amen? Grabe! Kapag ito pong revelation na ito nakuha po ninyo, talagang lalakad ka ng nakataas ang noo, nakataas ang balikat, at pag dumarating ka, nagtatakbuhan ng mga demonyo. Kilala ng mga demonyo kung sino yung seeds of Abraham, na ang sabi na siyang magpopossess ng gates of the enemy. Walang pintuan ng impyerno ang magtatagumpay sa atin. Hindi magtatagumpay sa atin ang impyerno. Ang sabi ng Diyos. Sino yung mga yon? Sabi mo nga sa katabi mo, yung nananatili lang. Amen? So kung ikaw nananatili, di ba? Pag ganyan-ganyan ka, pasway-sway ka, hindi ka magtatagumpay. Kaya marami ang nagbabackslide. Marami ang tumalikod na. Hindi na natili. Natuyo. Kaya pati balat, tuyo. Ang bulsa, tuyo. Di ba? Pumunta po tayo sa Matthew 7. 7:15 to 21. May warning po ang Panginoon Diyos. Ang sabi niya, mag-ingat tayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga tupa, ngunit ang totoo, sila ay mababangis na asong gubat. Makikilala nyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ng igos sa matinik na halamanan? So, pansinin ninyo, mapipitas ba yung ubas sa dawag? Sino yung dawag? Si Satanas. So, hindi pwedeng magbunga ng ubas ang puno ng dawag. Ang puno lang ng ubas ang pwedeng magbunga ng ubas. Amen. Praise the Lord. So, kung ang Panginoong Yesus ay ubas, kailangan ikaw ay ubas din. Kaya lang yung iba, hindi na ubas. Ubos na. Hindi na ubas, ubos. Ubos na yung bunga. Di ba?
Sabi, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi daw maaaring magbunga ang masama ang mabuting puno, at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala na ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanyang mga gawa. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, kitang-kita, no? Ang Panginoon, sabi niya, sigurado ako, kung kayo'y mananatili sa akin, tiyak, magbubunga rin kayo ng ubas. Hindi pwedeng hindi mangyari. Kaya yung iba, ang sabi, ako ay kay Kristo. So tingnan niyo po yung bunga. Kay Kristo ka, bakit ang sama ng ugali mo? Kay Kristo ka, bakit sinungaling ka? Baka hindi ka nakakabit sa ubas. Baka sa dawag ka nakakabit. Bakit pagka tinatanong, hindi ka nagsasabi ng totoo? Ang sabi dito, di ba? John 8:44, that Satan is a father of lies. Siya'y sinungaling. Kaya kung ikaw ay sinungaling, ang sabi si Jesus ay tapat at totoo, at ikaw ay sinungaling, hindi ka kay Kristo. Hindi ka nakakabit sa puno ng ubas. Kaya sabi, pwede bang makakuha ka ng bunga ng ubas sa puno ng dawag? Imposible yon. Hindi pwedeng magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy. Bakit ganun? Marami, sinasabi nila, born again sila. Bakit ang sama ng ugali? Bakit ganun? Ang sabi nila kay Kristo sila, bakit ganito ang ginawa niya? Bakit siya nanloko? Bakit siya ng babae? Bakit siya nagsusugal? Hindi kasi siya nananatili. Nanatili ang bibig, pero hindi nanatili ang puso. Walang makitang bunga. Ano ang bunga? Kasinungalingan. So, check. Madaling sabing, I am a born again. Pero tingnan mo yung gawa. Tingnan mo yung bisyo. Tingnan mo yung mga sinasabi. Totoo ba ang mga sinasabi niya? O puro kasinungalingan? Hindi yan totoong nakakabit kay Kristo. Amen? So, bago po tayo maitapon, bago ikaw ay putulin at sunugin sa apoy, kumabit ka na sa tunay na puno. Narinig mo ang mensaheng ito upang ikaw ay magbago. Tiyakin mo kung kanino ka nakakabit. Na kung kaya baka hindi ka namumunga ng sagana ay hindi ka totoong nakakabit sa puno. Nakaragbi ka lang. Peke ang iyong pagkakadikit. No? Di ba? Gusto ko nga sana ipadala sa nanay ko yung kanyang ubas na plastic. Kasi meron ito'y tunay na ubas. Meron siya doon, naka-display lang yung ubas na plastic. Halimbawa, ito'y plastic. So, ang mangyayari sa'yo, display ka lang. At yan po yung mga Kristiyano na walang bunga, naka-display lang lagi. Mukhang ubas, pero plastic. Ubas pa din. Kaya lang plastic. So, kaya ang sabi ng Diyos, sabi niya, hindi niya sinabing ako ang plastic na ubas. Ang sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. Amen? Na kahit ikaw ay pigain, ibig sabihin po ng pigain na kahit ikaw ay dumanas ng maraming pagsubok, problema, kapag piniga, ubas ka pa rin. Amoy ubas ka pa rin. Kristiyano ka pa rin. Hindi ka magbabackslide. Amen! Glory to God! Kailangan tayo po'y magpakatotoo dahil ang sabi si Jesus ay totoo, tapat at totoo. Kaya sa maliit at sa malaking bagay, kailangan ikaw ay magpakatotoo. Maging tapat ka sa maliit para pagkatiwalaan ka ng Diyos doon sa malaking bagay. Amen! Purihin ng Diyos, no? Kasi makikita po yan sa bunga ng banal na Espiritu.
Kaya ang sabi, ibinigay yung bunga ng Espiritu. Ito yung makikita nyo, yung totoong sinasabi nilang sila ay nakakabit sa puno ng ubas. Sinabi isa-isa. At ang dulo nun ang sabi, merong katapatan. Dahil si Jesus po ay tapat, kaya kailangan ang sanga tapat din. Tapat din. Hindi yung pag nakaharap tapat, pag nakatalikod, hindi tapat. Pag nakalingat, hindi tapat. No? Merong nangyayari. Ako'y po'y natutuwa sa Panginoon dahil ako po'y nanalangin nung Saturday. Pagdating ng Sunday, answered prayer po ako agad. Dahil ang hiningi ko po, remove all the evil people. Remove all mga tao na hindi totoo na naglilingkod sa Diyos. At ginawa po ng Diyos. 3 agad. No? So there is power in prayer. Sabi kasi ng Panginoon, when you ask, you will receive. At hindi ko kilala yung mga taong yun, pero kilala ng Diyos. Amen? So inalis sila dito. Dahil mahirap po may kasamang plastic na ubas. Pag piniga, walang lalabas. Wala po. Kailangan pag ikaw ay kinatas, pwede kang gawing alak. Amen? Hallelujah! No? Lucas 6:43-45, walang mabuting punong kahoy ang namumunga ng masama, at wala ring masamang puno ang namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa matinik na halaman o ng ubas sa dawag. So pareho po yung sinabi ni Mateo at ni Lucas. Talagang hindi pwede ang ubas sa dawag manggaling. Na yun daw sanga ay manggaling dun sa kay Satanas. Di ba? Gagawa't gagawa ang Panginoon ng dahil ng paraan para ikaw ay maalis o ikaw may napunta dun sa dawag. Dadalahin ka dun sa puno ng ubas. Dahil nakita ng Diyos, ubas tong anak ko bakit nandun sa dawagan? So gagawa yan ng sitwasyon para ikaw ay maging makadikit doon sa puno ng ubas. Amen? Dito po siya nakatingin. Hindi po doon sa bibig. Ang sabi dito, Lucas 6:45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang puso, sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang puso, tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano nag-uumapaw sa puso, ang siyang sinasabi ng labi. Now, kung ikaw itong sasabihin ko, umaray ka na lang. Kaya kung lumalabas sa labi na ito ay puro reklamo, bad fruits ang nasa iyo. Kung ikaw ay laging natatakot, nagdududa, lagi na lang naggagrumble yung bulong ng bulong, ang bunga mo ay hindi maganda. Ito ay bad fruits. Ang sabi ng Diyos, in everything, give thanks. Kaya hindi ka dapat nagre-reklamo. Maraming dumi, walisin mo. Diba? Hindi yung pag-inutusan. Dabog ng dabog. So ano ang bunga mo? Nagdadabog ba si Jesus? Nung siya ba ay pinako sa krus, araya, masakit Hindi naman siya nagreklamo. Daan-daan, masakit. Hindi siya nagreklamo ng ganon. Tiniis niya yun. Pero tayo inuutusan lang minsan sa tindahan, talaga namang ang lagabog ng paa, no? Parang nagmamarcha. Bulong ng bulong. So mga bata, check the fruits. So hindi maganda ang bunga. No? Kaya sabi kung ano yung nag-uumapaw sa puso, yun ang sinasabi ng labi. So kailangan i-check po natin yung lumalabas sa labi. Isa po ito sa sinasabi na i-check nyo yung bunga. Ano yung bunga? Tingnan mo yung lumalabas sa labi niyan. Yan ba'y mura ng mura?
Yan ba'y nagsisinungaling lagi? Yan ba'y nanloloko? Yan ba'y hindi tapat? Yun yung nasa puso niyan. Amen? So, ang Diyos tinuturuan tayong maging matalino. Dahil maraming plastic na ubas. Kailangan katasin yan para totoong ubas yan. Dahil alam nyo, kaya ina-allowed ng Diyos yung mga problema, yung mga pagsubok, dahil gustong malaman kung tunay ka ba na ubas o plastic. Nag-uubas-ubasan ka lang, mukhang ubas ka lang, tama na sa'yo, pan-display. Di ba? So, dapat, hindi po tayo nag-complain. So, silipin naman po natin tong the parable of the three servants. So, gusto ko pong bigyan nyo ng pansin yung servants. Pag sinabi pong servants, ito po yung mga sanga. Ito po yung mga alipin ni Kristo. So, tingnan po natin yung tatlo na kinuwento ng Panginoong Yesus. Dito sa Matthew 25:14 to 21. Ang paghahari daw ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto at ang isa naman ay 2,000 salaping ginto at ang isa naman ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos ito, siya ay umalis na. Ang taong may-ari na to ay ang Panginoong Hesus po. Yung pong binigyan na 3 alipin, tayo po ito. So tingnan mo kung sino ka dito sa alipin na ito. Amen? So yung pong salaping ginto, ito po ay talento. Pwede po itong talento, pwede itong pera na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ano ang iyong ginawa nung ito ay ibigay sa iyo? Ano ang ginawa mo sa talents? Ano ang ginawa mo sa magandang boses mo? Ito ba ay nagkaroon ng tubo na 5,000? Kasi darating po yung panahon ng pagsusulit. Tingnan po natin sa 19. So makikita po natin, pagkaraan daw ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila ay pinag-ulat. Gantong-ganto rin po ang gagawin sa atin ng Diyos. Magsusulit po tayo. Ano ang ginawa mo doon sa pera na binigay ko sa iyo? Pinagkatiwala ko sa iyo. Binibigay mo ba yung ikapo mo? Tumutulong ka ba sa gawain ng Diyos? At yung boses na binigay ko sa iyo, ginagamit mo ba yan para ako ay parangalan? Ito po ito, no? Sabi po sa verse 20, lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan niyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. So yung 5,000, nagkaroon ng tubo na 5,000. So our God is after the interest. Kita niyo ang Diyos nagpapatubo. At ang gusto niya, 100%. Amen? Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't gagawin kitang tagapamahala sa malaking halaga. So ito rin yung sinabi niya dun sa binigyan ng 2,000. Yung 2,000, tumubo rin po ng 2,000. At iisa po ang sinabi niyang comment, magaling, tapat at mabuting lingkod. Pumasok ka sa aking kaharian. Ngayon, ano naman po ang sinabi niya doon sa pangatlo na tumanggap ng 1,000? Ano pa ang ginawa nito? Ang sabi rito, natakot po ako, kaya ibinaon ko po sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwan niyo sa akin. Ano naman ang narinig ng alipin na ito na tumanggap ng 1,000? Verse 26, masama at tamad na alipin tugon ng kanyang Panginoon. So ano ang tawag ng Diyos doon sa alipin na binigyan ng talento, binigyan ng pera na hindi ginamit para sa kanya? Tamad, masamang alipin. Ngayon, ano naman ang future ng taong ito?
na hindi ginamit yung mga binigay sa kanya. Ginamit na pansarili, hindi ginamit sa Diyos. Verse 30, itapon nyo sa kadiliman, sa labas, ang walang silbi na taong yan. Doon, mananangis siya at magangalit ang kanyang ngipin. Pansinin niyo po sa English, throw out the worthless slave into the outer darkness. And that is hell. Pansinin po ninyo, ito po ay servant. Pwedeng itong servant na ito ay ubas na plastic. Hindi nagkaroon ng bunga. Kaya hindi pwedeng, basta ako, born again na ako, saved na ako. Pakinggan mo ang talinghagang ito. Bago mo pa marinig ito sa bibig ng Diyos, makinig ka na rito ngayon. May pagkakataon ka pang magbago. Amen? Dahil ang sabi, di ba? Masama at tamad na alipin. Tamad humayo. Masama dahil hindi ginamit yung boses, hindi ginamit yung pera, hindi ginamit yung galing sa gitara, ginamit sa banda. Banda roon, banda rito. Hindi ginamit dito para sa Panginoon na maluwalhati ang Diyos. No? Kaya, pagdating po ng oras ng pagsusulit, magkakaintindihan po talaga. Kaya dinadaan po ng Diyos ng lahat ng ito sa talinghaga para madali po nating maintindihan. So ito po ay useless servant. Servant ka nga, servant of Christ, pero useless ka. So masakit marinig. And praise the Lord dahil binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon para magbago. Amen. So kailangan, kung sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, kung ang dinidikitan mo ay puno ng ubas, kailangan ubas ka din. Amen. So palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. So tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos sa mga mensahe na binigay niyo po sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na manatili, magmula ngayon o Diyos, ay hindi na kami bibitaw sa puno ng ubas. Nais po naming magkaroon ng bunga na sagana. Nais po namin o Diyos, na makapasok sa iyong kaharian. At alam po naming mangyayari ang lahat ng ito kung kami mananatili sa iyo. Dahil ang sabi mo, kung kami mananatili, mamupuno kami ng sagana. Praise in the morning, praise in the evening, praise when I'm laughing, praise when I'm grieving. There will be dancing, there will be singing. Upon injustice we will tell of our God, the hope of all hearts is
in the morning, praise in the evening, praise when I'm laughing, praise when I'm grieving. There will be dancing, there will be singing. Upon injustice we will tell of our God, the hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails, your love never fails. The hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails, your love never fails. In darkness and trial, my soul shall sing of His mercy and kindness, our offering of praise. Our God never fails, our God never fails. In darkness and trial, my soul shall sing of His mercy and kindness, our offering of praise. Our God never fails, our God never Praise in the morning, praise in the evening, praise when I'm laughing, praise when I'm grieving. There will be dancing, there will be singing. Upon injustice we will tell of our God, the hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails, your love never fails. The hope